Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pagbangon mula sa pinakamatinding kataksilan? May mga sugat na tanging pag-ibig lang ang makapaghihilom. Pero paano kung ang mismong pag-ibig ang siyang lumikha ng pinakamalalim na sugat? Ito ay isang kwento tungkol sa isang babaeng inagawa ng lahat, ng pangarap, ng pamilya, at maging ng sarili niyang buhay. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kanyang paglalakbay. Mahina at puno ng pagmamahal ang himig na kumakawala sa mga labi ni Dalisay. Nakaupo siya sa gilid ng kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang kambal, ang pinakamahalaga niyang yaman, si Huni, na may buhok na kasing itim ng hating gabi, at si Rayo na nagmana ng mga ngiti ng kanyang ama. Hinaplos niya ang pisngi ni Huni pagkatapos ay inayos ang kumot ni Rayo. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang hininga. Sa bawat paghurap ng kanilang mga pilikmata, naroon ang kahulugan ng kanyang buhay. Matulog na kayo, mga anghel ko. Bulong niya, kasabay ng isang magaan na halik sa noo ng bawat isa. Ngunit ang kapayapaan sa silid ng mga bata ay kabaligtaran ng bigat na sasalubong sa kanya sa hapagkainan. Ang hangin sa mansyon ng mga Montenegro ay palaging may dalang lamig. Isang lamig na hindi kayang itaboy ng alinmang naglalakihang chandelier. Dalisay, iha, bati ng kanyang biyenan, si Esmeralda Montenegro, nang makababa siya. Ang boses nito ay kasing kinis ng perlas, ngunit kasing talim ng bubog. Tapos na ba ang iyong tungkulin bilang ina? Maaari na ba tayong magsimula bilang isang pamilya? Isang pamilya. Napangiti ng mapait si Dalisay sa kanyang isipan. Umupo siya sa tapat ni Esmeralda at sa tabi ng kanyang asawang si Silvanus, na abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Pasensya na po, Mama. Medyo matagal bago nakatulog ang kambal. Mahinahong sagot ni Dalisay. Tinaasan siya ng kilay ni Esmeralda habang isinasali ng alak sa kanyang kopita. Ganyan talaga kapag hindi sanay sa yaman. Masyadong maraming enerhiya. Ang bawat salita ay may kasamang patutsada. Isang paalala na sa paningin nito, si Dalisay ay isang tagalabas na pinalad lang makapasok sa kanilang marangyang mundo. Esmeralda? Tama na yan, saway ni Silvanus, ngunit hindi man lang nagangat ng tingin mula sa screen. Isang walang laman na pagtatanggol. Ngumisi si Esmeralda. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sana lang, Dalisay, ay maalala mo kung saan ka nanggaling para hindi malunod ang mga bata sa mga pangarap na hindi naman para sa kanila. Hindi na sumagot si Dalisay. Hinawakan niya ang kamay ni Silvanus sa ilalim ng mesa, naghahanap ng lakas, ngunit nanatili itong malamig at walang reaksyon. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagtitimpla ng tsaa sa kusina, narinig niya ang boses ni Silvanus mula sa hardin. Papasok na sana siya para iabot ang tsaa nang marinig niya ang ilang salita na nagpatigil sa kanyang mga paa. Oo, nakausap ko na sila. Ang lahat ay nakahanda na para sa Solara Project. Ito na ang pangwakas na hakbang. Siguraduhin ninyong walang magiging aberya. Buhay natin ang nakataya rito. Nagtago si Dalisay sa likod ng pinto. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ang ibig sabihin ni Silvanus? Anong pangwakas na hakbang? Sinubukan niyang alisin ang pagdududa. Baka tungkol lang ito sa negosyo. Ngunit may isang bahagi sa kanyang isipan na hindi mapakali. Nang pumasok si Silvanus, ngumiti siya na para bang walang narinig. Para sa'yo, sabi niya. Iniaabot ang tasa. Kinuha yon ni Silvanus, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanya. Salamat, mahal. May kailangan lang akong puntahan sandali. Importante. Sasamahan mo ako? Saan tayo pupunta? Basta, isang maikling biyahe lang.
Kahit nag-aalangan, sumunod si Dalisay. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. Si Silvanus ang bumasag dito. "Mahal mo ba ako, Dalisay?" Tanong niya, ang mga matay nakatuon sa madilim na kalsada. "Oo naman, Silvanus. Mahal na mahal. Kahit anong mangyari." "Kahit anong mangyari," sagot niya, bagamat ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Biglang inihinto ni Silvanus ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Humarap siya kay Dalisay. Ang kanyang muka ay nababalutan ng anino. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Dalisay. Isang halo ng pagsisisi, takot at pamamaalam. Hinalikan siya ni Silvanus. Hindi ito isang ordinaryong halik. Ito ay marahas at puno ng desperasyon na para bang gusto nitong kabisaduhin ang bawat pulgada ng kanyang mga labi. Ito ay isang halik ng pag-angkin at pagluluksa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, bumulong si Silvanus sa hangin. Ang mga salita'y tila lason na dumaloy sa pandinig ni Dalisay. "Patawarin mo ako." Bago pa man makapagtanong si Dalisay, pinaandar na muli ni Silvanus ang sasakyan, mas mabilis kaysa kanina. At sa isang liko, mula sa kadiliman, isang dambuhalang truck ang sumulpot. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw, isang nagbabadyang kamatayan. Napatili si Dalisay. Sa huling sandali ng kanyang liwanag, napatingin siya sa driver ng truck. Hindi takot ang nakita niya sa mukha nito. Nakita niya ang isang malamig na ngiti. Pagkatapos, ang tunog ng nayuyuping metal, ang sakit, at ang huling larawan sa kanyang isipan, ang mga mukha ni Nahuni at Rayo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting humihina sa pandinig ng gabi. Mula sa mga anino, isang figura na nakasuot ng itim na guwantes ang lumapit sa nagkalat na piraso ng sasakyan. Dinampot nito ang kwintas ni Dalisay mula sa lupa, ang palawit na hugis araw. Pinagmasdan niya ito sandali, bago ito mariing binali sa dalawa, at hinayaang mahulog ang mga piraso pabalik sa alikabok. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Dalisay ay ang sakit. Isang matinding hapdi na gumagapang sa kanyang buong mukha, na para bang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok dito. Sumunod ang amoy. Amoy ng gamot, ng antiseptic, ng isang lugar na malinis, ngunit walang buhay. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may mabigat na nakadagan sa mga ito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at kinapa ang kanyang mukha. Hindi balat ang kanyang nahawakan, kundi gasa, makapal na benda na bumabalot sa lahat, mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang panga. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, at kasabay nito, bumalik ang alaala na parang isang bayolenteng kidlat, ang nakakasilaw na ilaw, ang nangiti ng driver ng truck, ang huling halik ni Silvanus, "Patawarin mo ako." Isang sigaw, puno ng takot at pagkalito, ang pumunit sa katahimikan ng silid. Pilit niyang tinatanggal ang mga benda, ngunit isang mahinahon, ngunit matatag na kamay ang pumigil sa kanya. "Huminahon ka, Dalisay." Isang boses ng lalaki, hindi niya kilala. Sinubukan niyang magpumiglas. "Nasaan ako? Sino ka? Ang mga anak ko. Nasaan ang mga anak ko?" "Ligtas sila," sabi ng boses. "Nasa mansyon sila. Kumalma ka. Masasaktan mo lang ang sarili mo." Dahil sa pagod at sakit, bumagsak si Dalisay pabalik sa unan. Unti-unti, nagkaroon ng linaw ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Matangkad ito, nakasuot ng puting coat ng doktor at may mga matang seryoso, ngunit may bahid ng awa. "Ako si Dr. Akihiro Valderrama. Ako ang nagligtas sa iyo." "Nagligtas?" Mahinang ulit ni Dalisay. "Ang aksidente. Si Silvanus, nasaan siya?" Umupo si Dr. Valderrama sa isang silya. "Si Silvanus ay ligtas.
Nagtamo lang siya ng ilang galos. Ikaw ang napuruhan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Dalisay, kailangan mong maging matatag sa sasabihin ko. Ang nangyari sa iyo ay hindi isang aksidente. Umiling si Dalisay. Hindi maari. May kinuha si Akihiro na isang tablet mula sa mesa. Ipinakita niya rito ang isang video. Isang kopya mula sa dashcam ng sasakyan. Nakita ni Dalisay ang lahat. Ang paghinto sa madilim na kalsada, ang halik, ang biglaang pagsulpot ng truck. Ngunit ipinakita rin ng video ang isang anggulo na hindi niya nakita. Bago bumangga ang truck, kitang-kita sa refleksyon ng salamin sa gilid na tumalon palabas ng sasakyan si Silvanus. Bumagsak ang panga ni Dalisay. Hindi. Ang plaka ng truck ay peke. Pagpapatuloy ni Akihiro, ang boses ay walang emosyon. Ang driver ay naglaho na parang bula. Ang lahat ng ito ay planado. Dalisay, isang pagtatangkang pagpatay. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang mukha. Si Silvanus, ang lalaking pinagbigyan niya ng kanyang puso, ang ama ng kanyang mga anak. Sinubukan siyang patayin. Ang luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata, humahalo sa dugo at gamot sa kanyang mga benda. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Ang boses ay nagbago. Naging matigas. Huminga ng malalim si Akihiro. Dahil ang mga Montenegro, may utang din sila sa akin. Ang aking ama ay kasosyo ng iyong ama. Si Gunita Di Makulangan. Sila ang orihinal na utak sa likod ng teknolohiyang nagpayaman sa Montenegro Prime Holdings. Ngunit nilinlang sila ni Esmeralda. Inagaw niya ang lahat. Ang aking ama ay namatay sa sama ng loob at pagkalugi. Ang iyong ama, alam mo na ang nangyari. Ngayon, naiintindihan na ni Dalisay ang lahat. Ang pagpapakasal sa kanya ni Silvanus, ang pag-agaw sa mana niya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Para sa buong mundo, patay ka na, Dalisay, sabi ni Akihiro. Ito ang pagkakataon mo. Maari kang maglaho na lang o maari kang bumalik bilang ibang tao para singilin ang dapat nilang bayaran. Tinitigan siya nito. Tutulungan kitang itayong muli ang iyong sarili. Ibabalik ko ang mukha mo, ngunit hindi na ito ang dating mukha. Bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan. At kapag handa ka na, magkasama nating babawiin ang lahat. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dalisay. Ang dating babaeng mahinhin at mapagmahal ay namatay na sa kalsadang iyon. Ang nabuhay mula sa pagkawasak ay isang nilalang na uhaw sa hustisya. Lumipas ang mga buwan. Pagkatapos ng sunod-sunod na operasyon at masakit na paggaling, dumating ang araw na tatanggalin na ang huling benda. Dinala siya ni Akihiro sa harap ng isang malaking salamin. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango siya. Dahan-dahan, inalis ni Akihiro ang gasa. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang estranghero. Ang mukha ay perpekto. Mas matangos ang ilong, mas matalas ang panga, at may mga matang tila may dalang anino at apoy. Maganda ito. Isang uri ng kagandahan na malamig at mapanganib. Hinaplos niya ang salamin. Hindi na ito ang mukha ng isang inosenteng asawa at ina. Ito ang mukha ng isang mandirigma. Hindi na ako si Dalisay. Bulong niya sa kanyang refleksyon, ang boses ay matatag at walang bahid ng luha. Ang Dalisay na kilala nila ay patay na. Ako si Hiraya at sisingilin ko silang lahat. Tumingin siya kay Akihiro sa pamamagitan ng salamin at nakita niya ang paghanga sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang determinasyon ay muling sinubok nang iabot ni Akihiro ang telepono nito, kung saan naroon ang isang litrato na kuha ilang araw lang ang nakalipas. Sina Huni at Rayo,
Nakangiti habang nilalaro sila ni Yaya Ginhawa sa hardin. Kumirot ang kanyang puso. Sila ang kanyang dahilan. Sila ang kanyang lakas. Kasabay nito, narinig niya ang tunog mula sa isang telebisyon sa kabilang silid. Isang news anchor ang nagsasalita. Ipinahayag ni G. Silvanus Montenegro sa isang press conference kanina ang kanyang labis na kalungkutan sa trahedyang pagkamatay ng kanyang asawa, si Dalisay Montenegro. Nangako siyang ibubuhos ang kanyang oras sa pagpapalaki sa kanilang dalawang anak at sa pagpapatuloy ng legacy ng kanilang pamilya. Nagsiklab ang galit sa mga mata ni Hiraya. Tumingin siya mula sa litrato ng kanyang mga anak patungo sa salamin sa kanyang bagong mukha. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magpakasaya ka sa iyong palabas dahil Silvanus, bulong niya, dahil malapit nang bumaba ang telon sa isang taon ng pag-aaral, pag-eensayo, at paghubog sa isang bagong pagkatao. Sa loob ng 365 araw, ibinaon ni Hiraya Solana ang lahat ng alaala ni Dalisay Montenegro. Ang dating mahinhing tinig ay napalitan ng isang boses na may bigat at awtoridad. Ang mga kilos na puno ng pag-aalinlangan ay naging mga galaw na pino at may kumpiyansa. Sa ilalim ng paggabay ni Akihiro, pinag-aralan niya ang mundo ng sining, pananalapi, at ang mga laro ng mayayaman. Ang mundong minsan niyang pinasok ng bulag dahil sa pag-ibig, ngunit ngayon ay babalikan niya nang may matalas na isipan at isang pusong bakal. Ang gabi ng taunang Art for a Cause charity auction ng Montenegro Prime Holdings ang napili nilang entablado. Pagpasok pa lang ni Hiraya sa Grand Ballroom ng hotel, naramdaman niya ang pagtigil ng hangin. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang natahimik. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Suot ang isang itim na gown na yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Ang tanging kulay na nagbibigay buhay sa kanya ay ang kulay dugong kolorete sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang niya ay may kalkuladong bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa mga nagtatanong na tingin. Siya ay isang misteryo, isang eleganteng anino sa gitna ng karangyaan. Mula sa kanyang mesa, nakita niya ang reyna ng gabi, si Esmeralda Montenegro, na nakikipagtawanan sa mga kapwa niya sosyal. Sa tabi nito ay si Silvanus, na mukhang mas matanda at may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Isang perpektong maskara ng isang biyudong nagluluksa. Isang pamilyar na kirot ang pumiga sa puso ni Hiraya. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Nagsimula ang subasta. Hinayaan ni Hiraya na lumipas ang ilang mamahaling painting. Nagmamasid lang siya, naghihintay, hanggang sa ipinakita ang pangunahing obra ng gabi. Isang painting ng isang tanyag na pambansang alagad ng sining na pinamagatang pagbangon. Ito ay larawan ng isang phoenix na umaahon mula sa abo. Simboliko, perpekto. Ang simula po ng tawaran ay 5 milyong piso. Anunsyo ng auctioneer. Agad na itinaas ni Esmeralda ang kanyang numero. 6 na milyon. Isang negosyante ang humabol. 7. 8. Walang kagatol-gatol na sabi ni Esmeralda. May ngiti ng kasiguraduhan sa kanyang mga labi. Alam ng lahat na kapag may ginusto si Esmeralda, nakukuha niya ito. Nang akmang ipupukpok na ng auctioneer ang kanyang malyete, isang malinaw at kalmadong boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. 10 milyon. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakaupo si Hiraya, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa hawak na katalog. Isang bahagyang pagsasalubong ng kilay ang tanging reaksyon ni Esmeralda. 11 milyon! Mabilis na sagot ni Esmeralda. Ang ngiti ay medyo pilit na. 15, sabi ni Hiraya, na tila nagbabanggit lang ng presyo ng kape. Nawala na ang nanangiti ni Esmeralda. Tumingin ito ng diretso kay Hiraya,
Isang tingin na puno ng pag-usisa at iritasyon. Naging personal na ang laban. 16. Itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin sa unang pagkakataon at tiningnan si Esmeralda. Ngumiti siya. Isang matamis, ngunit walang init na ngangiti. 20 milyon. Katahimikan. Kahit ang auctioneer ay natigilan, si Silvanus ay napatingin din kay Hiraya, isang ekspresyon ng pagkalito, at marahil isang pamilyar na paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Going once. Going twice. Hindi na kumibo si Esmeralda. Tinalikuran na lamang niya ang entablado, isang malinaw na pag-amin ng pagkatalo. Sold to the lady in black for 20 million pesos. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit para kay Hiraya, ang tagumpay ay may mapait na lasa. Ito ay simula pa lamang. Umiwas siya sa mga matang nakatingin at nagtungo sa isang terrace na may tanawin ng syudad. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang pakalmahin ang nagwawalang emosyon sa kanyang dibdib. At doon, sa hardin sa ibaba ng terrace, nakita niya sila, sina Huni at Rayo, ang kanyang mga anak. Mas matangkad na sila ngayon. Ang buhok ni Huni ay nakatirintas, habang si Rayo ay may maliit na gasgas sa tuhod. Naghahabulan sila. Sa paligid ni Yaya Ginhawa, ang kanilang mga tawa ay tila musika na umaabot sa kanyang kinaroroonan. Lahat ng kanyang pinag-ensayuhang tibay ay gumuho. Ang pagiging si Hiraya ay naglaho. Sa sandaling iyon, siya ay si Dalisay, isang ina na gustong-gusto ng tumakbo at yakapin ang kanyang mga anak. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng malamig na barandilya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad para pigilan ang sarili. Ang sakit ng pisikal na sugat ay walang-wala kumpara sa sakit ng pananabik na dumudurog sa kanyang puso. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Si Akihiro, sa ilalim ng pagpapanggap bilang si Mr. Valderrama, isang art investor, ay tumabi sa kanya. Masyado kang nagpapadala sa emosyon mo, mahinang bulong nito habang nakatingin sa malayo. Nakatingin siya. Ang mga salita ni Akihiro ay parang isang sampal ng malamig na tubig. Pinilit ni Hiraya na ayusin ang kanyang sarili, nalunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Binalik niya ang maskara ni Hiraya Solana. Tama si Aki. Isang maling galaw lang at lahat ng pinaghirapan nila ay mawawala. Salamat sa paalala. Sagot niya, ang boses ay muling naging malamig at kontrolado. Bumalik sila sa loob. Ngunit bago pa man makarating si Hiraya sa kanyang mesa, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Esmeralda Montenegro. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay parang isang agila na sinusuri ang kanyang biktima. Ang peking ngiti ay bumalik sa mga labi nito. That was quite a performance, Miss Solana. Simula ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng matamis na lason. I haven't seen you in our circles before. Tell me, what is your business? Hinarap ni Hiraya ang hamon sa mga mata ni Esmeralda nang may ngiti na kasing kalmado ng isang lawa na walang alon. My business, Mrs. Montenegro? Sagot niya. Ang bawat salita ay may angkop na bigat. Is beauty. I find it. I invest in it. And I help others see it. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang naging reaksyon ni Esmeralda. Tila interesado sa sagot. Isang malawak na larangan. At mukhang magaling ka rito, base sa iyong pagbili kanina. I only acquire things that I believe are worth fighting for. Sabi ni Hiraya, ang mga salita ay may dalang dobleng kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Nagtagpo ang kanilang mga tingin sa loob ng ilang segundo. Isang tahimik na labanan ng isipan. Ang matanda ay sumusukat. Ang nakababata ay hindi nagpapatinag. Sa huli, si Esmeralda ang unang ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. I like you, Miss Solana. Mayroon akong isang malaking proyekto, ang Solara Project.
At kailangan ko ng isang tao na may pambihirang panlasa para sa sining para sa grand lobby nito. I think you are the perfect person for the job. Come to my office tomorrow, 10 o'clock sharp. Hindi na hinintay ni Esmeralda ang kanyang sagot. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Iiwan si Hiraya na may hawak na isang imbitasyon, isang susi papasok sa pinakaloob ng kuta ng kaaway. Kinabukasan, habang ang sasakyan ni Hiraya ay pumapasok sa naglalakihang gate ng Hacienda de la Sombra, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang amoy ng mga rosas sa hardin, mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Ang anyo ng malaking pinto na gawa sa nara, ang pintong minsan niyang binuksan bilang isang masayang asawa. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng mga alaala ni Dalisay, ngunit kailangan niyang ibaon ang mga ito. Siya si Hiraya at siya ay narito para sa isang misyon. Ang pagpupulong nila ni Esmeralda ay isang sayaw ng mga matatalinong salita at mga nakatagong intensyon. Ngunit sa huli, nakuha ni Hiraya ang kontrata. Opisyal na siyang consultant na may access sa opisina at maging sa mansyon para sa mga inspeksyon. Ang unang pagbabalik niya sa loob ng bahay bilang Hiraya ang pinakamahirap. Ang hagdan kung saan madalas tumakbo ang kanyang mga anak. Ang sala kung saan sila nagbabasa ng libro ni Silvanus. Habang sinusuri niya kunwari ang isang pader para paglagyan ng painting, isang pamilyar at mabait na boses ang narinig niya mula sa likuran. Magandang araw po, ma'am. Kayo po pala si Miss Solana. Ako po si Ginhawa, ang yaya ng mga bata. Napaharap si Hiraya at ngumiti. Isang ngiti na pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Hello, Yaya Ginhawa. Kinagagalak kitang makilala. Tinitigan siya ni Yaya Ginhawa. Ang noo ay bahagyang nakakunot sa pag-iisip. Pasensya na po, ma'am, sabi nito. Pero may pamilyar po sa mga mata ninyo. Tila nakita ko na kayo dati. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Hiraya. Siguro ay nagkamali ka lang. Mabilis niyang sagot. Ang puso'y kumakabog. Marami akong nakakasalamuhang tao sa aking trabaho. Tumango na lang ang yaya, ngunit ang pagdududa ay nanatili sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang sumali sa usapan. Mukhang nagkakasundo na kayo ng aming pinakamamahal na yaya. Si Silvanus, nakatayo siya sa paanan ng hagdan, nakatingin ng diretso kay Hiraya. Ang paraan ng pagtingin niya ay kakaiba. Isang pinaghalong pag-usisa at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nakakabagabag. Mr. Montenegro, bati ni Hiraya. Formal. Silvanus na lang, sabi nito, lumalapit. I must say, my mother made an excellent choice. Mayroon kang isang kakaibang aura, Miss Solana. Hindi inaalis ni Silvanus ang kanyang mga mata sa kanya. You remind me of someone, ang aking yumaong asawa. Mayroon din siyang ganyang klaseng liwanag. Halos masuka si Hiraya. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Ngumiti lang siya. I'm sorry for your loss, Silvanus. Huwag kang mag-alala. Sabi nito, ang boses ay mas bumaba. Perhaps, you can help bring some light back into this house. Ang pananatili sa bahay na yon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Bawat ngiti, bawat tango ay bahagi ng isang mapanganib na pag-arte. Nang gabing iyon, sa isang tagong coffee shop, lihim siyang nakipagkita kay Akihiro. Kumusta? Tanong ni Aki. Nakakapasok na ako, ngunit mahirap. Masyadong mahirap. Pag-amin ni Hiraya, sa wakas ay hinayaan ng sarili na maging mahina. Napansin niya ang isang maliit na galaw sa kanyang kamay mula sa pagkakasagi sa isang pako kanina. Nakita iyon ni Akihiro. Kinuha nito ang kanyang kamay nang walang salita. Kumuha ito ng first aid kit mula sa kanyang sasakyan at dahan-dahang nilinis ang sugat.
Ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi inaasahan. Ang pag-aalala sa mga mata ni Akihiro ay totoo, walang pagkukunwari. Ang kanyang mga daliri ay ibanayad habang dinidikit ang band-aid. Mag-iingat ka, Hiraya. Bulong nito, ang mga mata nila'y nagkatitigan sa loob ng ilang sandaling puno ng kahulugan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kapihan, ang kanilang mga anino ay tila nag-iisa. Huwag mong hahayaang makita nila kung sino ka talaga. Tumango si Hiraya. Binawi ang kanyang kamay, ngunit nanatili ang init mula sa hawak ni Akihiro. Ang panandaliang koneksyon na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa susunod na hakbang. Kailangang may mahanap siyang ebidensya. Ang opisina ni Silvanus sa mansyon ang pinakamagandang lugar para magsimula. Hating gabi, ang buong mansyon ay tahimik. Gamit ang isang maliit na set ng lockpicking tools na bigay ni Akihiro, pinasok ni Hiraya ang silid-aklatan na nagsisilbing opisina ni Silvanus. Ang hangin sa loob ay mabigat sa amoy ng lumang libro at tabako. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat paghakbang. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer, mga papel, mga kontrata. Walang anumang kahina-hinala. Lumipat siya sa likod ng malaking painting sa dingding, isang paboritong taguan ni Silvanus. At doon, nakita niya ito, isang itim na bakal na safe, nakatago at naka-flush sa pader. Napangiti si Hiraya. Jackpot. Inilabas niya ang kanyang telepono para kunan ito ng litrato at ipadala kay Akihiro nang bigla, isang anino ang gumalaw sa ilalim ng pinto. May papasok. Nataranta siya. Mabilis siyang lumingon sa paligid, naghahanap ng mapagtataguan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang makapal at madilim na kurtina sa tabi ng bintana sa likuran. Isiniksik niya ang kanyang sarili doon. Pinipigil ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Silvanus. May hawak na isang baso ng alak. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa tela ng kurtina. Ang distansya nila ay ilang talampakan lamang. Umupo si Silvanus sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. May kinuha itong isang lumang picture frame. Tinitigan niya iyon ng matagal. Kahit mula sa kanyang pinagtataguan, alam ni Hiraya kung ano ang nasa litratong iyon. Ito ay isang larawan nilang dalawa. Kuha noong kanilang honeymoon. Isang larawan ng 2 taong nagmamahalan, walang kamalay-malay sa mga kasinungalingang nakapalibot sa kanila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Silvanus, puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Hiraya. Pagsisisi, kalungkutan, o baka isa na namang pag-arte. Ibinaba nito ang litrato at akmang tatayo na. Naghanda si Hiraya sa pinakamasamang mangyayari, ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang narinig niya. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na bag. Nakalimutan niyang i-silent ito. Tumigil si Silvanus. Lumingon ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at dumako ang tingin sa direksyon ng mabigat na kurtina kung saan nagtatago si Hiraya. "Sino yan?" tanong niya sa kadiliman. Napatigil ang paghinga ni Hiraya. Ang tanong ni Silvanus ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Sino yan? Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas. Isang maling galaw, isang maling tunog, at tapos na ang laro. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Dahan-dahan, halos hindi mapapansin, sinilip niya ang bintana sa kanyang likuran. Nakabukas ito ng bahagya, sapat para sa isang ideya na biglang pumasok sa kanyang isipan. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat niyang itinulak ang isang maliit na porselanang florera na nakapatong sa gilid ng bintana. Isang malutong na tunog ng pagkabasag ang narinig mula sa hardin sa ibaba. Agad na napalingon si Silvanus sa direksyon ng tunog. Ano yon? Bulong niya sa sarili, iritado.
Naglakad siya patungo sa bintana. Binuksan ito ng malaki at sumilip sa dilim. May tao ba riyan? Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Hiraya. Habang nakatalikod si Silvanus na parang isang anino, gumapang siya palabas mula sa likod ng kurtina at mabilis, ngunit walang ingay na lumabas ng opisina. Isinara niya ang pinto. Nang dahan-dahan, ang tunog ng pagklik ng trangka, ang pinakamatamis na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Hindi tumakbo. Pabalik sa pasilyo, ang kanyang postura ay kalmado at elegante, na para bang galing lang siya sa banyo. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Nakatayo si Akihiro sa tabi ng bintana ng kanyang klinik, hindi mapakali. Kanina pa siya naghihintay. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at pumasok si Hiraya, ligtas at buo. Isang nakikitang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. "Muntik na," sabi lang ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi na nagtanong si Akihiro. Inabutan niya ito ng isang basong tubig. "Ang mahalaga ay nakalabas ka. Nakuha mo ba?" Tumango si Hiraya. Inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang litrato ng safe. "Hindi ko nabuksan, pero meron akong iba." Isinaksak niya ang isang maliit na USB drive sa laptop ni Akihiro. Naiwan niya sa mesa ang kanyang personal laptop. Na-access ko ito. Mayroon akong 5 minuto para kopyahin ang ilang mga folder bago siya dumating. Magkatabi silang umupo sa harap ng screen. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit habang binubuksan ni Akihiro ang mga file. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng tensyon at pag-asa. Karamihan sa mga dokumento ay pangkaraniwan, ngunit isang folder na may pangalang SP Internal ang nakakuha ng kanilang pansin. Solara Project. Sabay nilang sabi. Sa loob nito ay mga spreadsheet, mga email at mga bank transfer. Hindi ito direktang ebidensya ng krimen, ngunit kitang-kita ang isang pattern. Malalaking halaga ng pera na inililipat sa mga shell corporation, mga transaksyon na hindi tumutugma sa opisyal na budget ng proyekto. "Ito na," bulong ni Akihiro. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng monitor. Hindi pa ito sapat para sa korte, pero sapat na ito para maghasik ng lagim. "Anong plano?" tanong ni Hiraya. "Hindi natin sila direktang aatakihin. Hahayaan nating sila ang mag-away-away," paliwanag ni Akihiro. "Gagawa tayo ng apoy at hahayaan nating sila ang masunog dito. Maglalabas tayo ng isang anonymous na impormasyon sa isang business blog. Isang bagay na sapat lang para pagdudahan ng mga board member at ng publiko ang integridad ni Silvanus." Kinabukasan, ang kanilang plano ay nagbunga. Isang artikulo ang lumabas sa isang respetadong financial blog na may pamagat na Solara Project, Golden Venture o Gintong Kabaong, mga katanungan sa daloy ng pondo. Hindi nito direktang inaakusahan ang mga Montenegro, ngunit puno ito ng mga mapanuring tanong na tumatama sa mga transaksyong nakuha ni Hiraya. Ang epekto ay agaran. Sa mansyon, narinig ni Hiraya na nagkukunwaring abala sa pagsusukat para sa isang artwork ang sigaw ni Esmeralda mula sa opisina ni Silvanus. "Ano ang ibig sabihin nito, Silvanus? Pinagmumukha mo akong tanga. Pinagmumukha mong katawa-tawa ang pangalan ng pamilya natin." "Hindi ko alam kung saan nanggaling yan, Mama. Gawa-gawa lang yan ng mga kakumpetensya natin," sagot ni Silvanus. Ang boses ay puno ng pagkasindak. "Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong may mga ginagawa kang hindi ko alam. Ayusin mo ito, Silvanus, o ako mismo ang aayos sa'yo." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya habang nakatalikod. Ang mga bitak sa pader ng imperyo ng Montenegro
ay nagsisimula ng lumitaw. Kinagabihan, nagkita sila ni Akihiro sa isang mamahaling restaurant para sa isang business dinner upang pag-usapan ang progreso ng kanilang plano. Mukha silang isang ordinaryong magkasosyo, nag-uusap tungkol sa trabaho, ngunit sa ilalim ng mesa, ipinapakita ni Akihiro sa kanya ang mga reaksyon online sa artikulo. Nagsisimula na silang magduda, bulong ni Akihiro. Good, sagot ni Hiraya. Ngunit ang kanilang maliit na pagdiriwang ay biglang natigil. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Hiraya si Silvanus na pumasok sa restaurant. Nag-iisa ito. Agad na nagtama ang kanilang mga mata. Hindi lumapit si Silvanus. Umupo lang ito sa bar. Umorder ng maiinom at nanatili roon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa kanilang mesa. Tinitignan niya ang paraan ng pag-uusap ni Hiraya at Akihiro, ang paraan ng kanilang pagtawa, ang paminsan-minsang pagdampi ng kanilang mga kamay kapag may itinuturo sa dokumento. Ang tingin ni Silvanus ay hindi na lamang tingin ng isang mausisang negosyante. Ito ay tingin ng isang lalaking nagseselos, isang madilim at mapanganib na selos na hindi maintindihan ni Hiraya, ngunit alam niyang magdadala ng kapahamakan. Nang sa wakas ay umalis sila, naramdaman ni Hiraya ang mga mata ni Silvanus na nakasunod sa bawat hakbang niya. Nang makauwi siya sa kanyang ligtas na apartment, habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili mula sa tensyon ng buong araw, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. Mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa kanyang buong katawan. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung sino ka. Ang 5 salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Hiraya na parang isang sirang plaka. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Sino ito? Paano? Ang bawat anino sa kanyang apartment ay tila nagkaroon ng buhay. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang banta. Si Esmeralda ba ito? Si Silvanus? Agad niyang tinawagan si Akihiro. Ilang minuto lang, dumating ito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Ipinakita niya ang mensahe. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Isang bitag, sabi ni Akihiro. Huwag kang sasagot. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Ngunit kinabukasan, isang panibagong mensahe ang dumating, isang audio file. Nang buksan ito ni Hiraya, narinig niya ang isang pamilyar na pag-uusap. Isang pag-uusap na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Ito ay isang recording ng pagtatalo ng kanyang ama, si Gunita at ni Esmeralda. Maraming taon na ang nakalipas. Magnanakaw ka, Esmeralda. Sigaw ng boses ng kanyang ama sa recording. Ang ideyang yon ay sa akin. Ang disenyo, lahat. Patunayan mo. Mayabang na sagot ng boses ni Esmeralda. Nasa akin ang mga papeles, nasa akin ang kumpanya, at wala kang magagawa, Gunita. Isa ka lang hamak na imbentor na mangangarap na lang habang buhay. Ang huling ebidensya, ang nawawalang piraso. Ito na, sabi ni Hiraya kay Akihiro. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa bagong pag-asa. Ito na ang magpapabagsak sa kanya. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Akihiro tungkol sa pinanggalingan nito, ang tukso ay masyadong malakas para palampasin. Nagpasya sila. Ito na ang kanilang alas. Ipinadala nila ang audio file sa kanilang pinagkakatiwalaang kontak sa media, isang batikang investigative journalist. Nang gabing iyon, hindi sila makatulog sa pananabik. Nagtimpla si Hiraya ng kape habang nakaupo sila sa harap ng laptop, naghihintay. Malapit na, Aki, sabi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng 1 taon. Malapit na nating makuha ang hustisya para sa mga ama natin. Hinawakan ni Akihiro ang kanyang kamay. Magkasama tayo rito.
Kinabukasan, kumalat ang balita na magkakaroon ng biglaang press conference ang Montenegro Prime Holdings. Ito na yon, ang kanilang tagumpay. Magkasama silang nanood ng live stream sa apartment ni Hiraya. Ang silid ay puno ng pag-asa. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa pagbagsak ng isang reyna. Ngunit ang lumabas sa entablado ay hindi isang babaeng talunan. Si Esmeralda Montenegro ay lumakad ng may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng puting-puti na para bang isang anghel ng katotohanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Tinawag ko kayo ngayon upang sagutin ang isang maruming paninira na ikinakalat laban sa aking pamilya at sa pundasyon ng aming kumpanya. Ipinatugtog niya ang audio recording, ang mismong recording na ipinadala nila. Ang buong media ay natahimik. Tumingin si Hiraya kay Akihiro, nagtatagumpay. Nang matapos ang recording, isang nakakagulat na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Esmeralda. Oo, pag-amin niya, na ikinagulat ng lahat. Boses ko nga yan. At boses nga yan ang yumaong si J. Gunita di Makulangan. Huminto siya sandali. Hinahayaang mabitin ang lahat sa kanyang mga salita. Iyan ang boses ko, habang sinusubukan kong makipag-ayos sa isang taong nagnakaw ng intellectual property ng aming pamilya. Deklara niya. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng silid ni Hiraya. Ano? Ang katotohanan, pagpapatuloy ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng huwad na pighati. Ay si G. Di Makulangan, isang empleyado namin noon, ang siyang kumuha ng mga disenyo na pag-aari ng Montenegro. Ang recording na yan ay ang aking desperadong pagtatangka na bilhin na lamang ito sa kanya para maiwasan ang eskandalo. Ngunit humingi siya ng halagang imposible. Isang abogado ang lumapit sa tabi ni Esmeralda at mayroon kaming ebidensya. Sa malaking screen sa likod nila, ipinakita ang mga dokumento, mga pekeng email na tila galing kay Gunita na naglalaman ng mga blueprint ng teknolohiya. Mga pekeng kontrata na may pekeng pirma, isang napakagaling na pag-arte, isang perpektong kasinungalingan na binuo para wasakin ang nag-iisang bagay na ipinaglalaban ni Hiraya, ang dangal ng kanyang ama. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ngunit hindi na sila narinig ni Hiraya. Ang kanyang mundo ay gumuho, ang kanilang sandata ay ginamit laban sa kanila. Ang kanilang alas ay naging lason na pumatay sa alaala ng kanyang ama. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay hindi man lang umabot sa kanyang pandinig, na nababalot ng ugong ng pagkatalo. Tumingin siya sa screen, sa mukha ni Esmeralda, ang mukha ng isang demonyong nagsuot ng balat ng anghel, at naramdaman niya ang isang galit na mas matindi pa kaysa noong araw ng aksidente. Hindi lang siya ninakawan ng buhay, ninakawan din siya ng katotohanan. Nang matapos ang press conference, habang ang kanyang pangalan ay dinudungisan sa bawat news channel, biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang pamilyar na numero, si Silvanus. Nanginginig niyang sinagot ito. Miss Solana? Narinig niya ang boses ni Silvanus sa kabilang linya, isang boses na may halong pekeng awa at hindi maitagong tagumpay. Napanood mo siguro ang balita. Isang malaking gulo, hindi ba? I think we have a lot to talk about. Huminto ito sandali, at ang huling mga salita nito ay tila isang hatol na kamatayan. My mother is very interested in your origins. Nang ibaba ni Hiraya ang telepono, ang tanging tunog na kanyang naririnig ay ang pagbagsak ng sarili niyang mundo. Ang banta sa boses ni Silvanus ay hindi isang hamon. Ito ay isang pagtatapos. Alam na nila. O kung hindi man, malapit na nilang malaman
Ang laro ay tapos na at siya ang natalo. Tumingin siya sa paligid ng ni apartment, ang kanyang kanlungan, ang kanyang himpilan. At ngayon ay tila isa na lamang itong kulungan. Sa sahig ay ang mga bubog ng basag na baso. Sa screen ng telebisyon, ang mukha ng kanyang ama ay paulit-ulit na ipinapakita bilang isang mandaraya. Wala na, bulong niya sa hangin. Wala nang natira. Hiraya, huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ni Akihiro. Lumalapit sa kanya, ngunit umatras si Hiraya na para bang ang paglapit nito ay nakapapaso. Huwag! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang lahat ng emosyon na kanyang kinimkim, ang galit, ang pighati, ang pagod, ay sumabog na parang isang bulkan. Tingnan mo ang nangyari, Aki, ang plano, ang paghihiganti. Para saan? Para lang bigyan sila ng pagkakataong yurakan ang pangalan ng tatay ko sa harap ng buong mundo? Hindi natin ito inaasahan. Hindi? O baka naman masyado tayong nagpadala? Masyado tayong naging kampante. Tumingin siya kay Akihiro. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninisi. Dapat sinunod ko na lang ang sarili kong paraan. Dapat hindi na ako nakinig. Dapat namatay na lang ako sa aksidenteng yon. Ang huling mga salita ay tumama kay Akihiro na parang isang sampal. Nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya mismo ang may gawa. Ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang manakit. Gusto niyang magwala. Dahil ang sakit sa loob niya ay hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mahina na, ngunit mas matalim. Iwanan mo na ako. Wala na rin namang silbi ang lahat ng ito. Hindi kumibo si Akihiro. Sa halip na umalis, umupo ito sa sahig, sa gitna ng mga bubog, at tinitigan siya. Hindi ako aalis, sabi nito. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil minsan na akong umalis. Minsan na akong tumalikod. Huminga ito ng malalim, at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang kaluluwang mas sugatan pa kaysa sa kanya. Nang araw na sinabi sa akin na bangkarote na ang tatay ko, wala akong ginawa. Bata pa ako noon. Ang tanging alam ko lang ay ang kahihiyan. Pag-amin ni Akihiro. Hindi ko siya dinamayan. Iniiwasan ko siya dahil sa tingin ko binigo niya ako. Ang huling pag-uusap namin ay isang sigawan. Sinisi ko siya at pagkatapos, kinabukasan, natagpuan na lang nila siya sa kanyang opisina. Atake sa puso, sabi ng doktor. Pero alam ko ang totoo. Tumingin si Akihiro kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng isang kalungkutang may edad na. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya ng mga Montenegro, Hiraya. Ninakaw nila ang kanyang kaluluwa. At ako, ang sarili niyang anak, ay wala roon para ipaalala sa kanya na may natitira pa. Kaya hindi ako aalis. Hindi kita iiwan sa ilalim ng pasanang ito ng mag-isa kahit pa itulak mo ako palayo. Ang kanyang pagtatapat ay parang isang gripo na nagbukas sa mga luhang kanina pa gustong kumawala ni Hiraya. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang galit ay napalitan ng pagsisisi. Lumapit si Akihiro at niyakap siya, hindi bilang isang strategist o isang doktor, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa bigat ng kanyang dinadala. Sa gitna ng pagkawasak ng kanilang mga plano, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Patawad, bulong ni Hiraya. Shh! Babangon tayo rito. Magkasama, sagot ni Akihiro. At sa gitna ng kanilang marupok na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Akihiro. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan niyang sinagot ito at inilagay sa loudspeaker. Hello? Doc Akihiro po ba ito? Isang boses ng isang babae
mahina at nag-aalala. Sino po sila? Si... Si Ginhawa po ito, Dok, ang yaya po ni Nahuni at Rayo. Agad na napaupo ng tuwid si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Yaya, anong problema? Tanong ni Akihiro. Dok, nag-aalala po ako. Mula po nang lumabas ang balita, kakaiba na po ang kilos ni Ma'am Esmeralda. Palagi niyang sinasabi na kailangang protektahan ang mga bata mula sa masamang impluwensya ng pamilya di makulangan. May naririnig po akong usapan tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Natatakot po ako para sa kanila, Dok. Baka ilayo na sila ng tuluyan. Ang bawat salita ni Yaya Ginhawa ay parang isang patalim sa puso ni Hiraya. Ang kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, halos makalimutan niya ang pinakamalaking panganib. Yaya, may magagawa ba kami? Tanong ni Hiraya. Hindi na napigilan ang sarili. Natahimik sandali ang Yaya sa kabilang linya. Ma'am Dalisay, bulong nito, puno ng pagkamangha at pag-asa. Yaya, makinig ka. Kailangan namin ng tulong mo, sabi ni Akihiro. Matagal ko na pong gustong tumulong. Sagot ni Ginhawa, ang boses ay mas matatag na. Mayroon po akong naalala. Bago po mangyari ang aksidente, may ibinilin sa akin si Ma'am Dalisay. Isang bagay na itago ko raw at wag na huwag ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Sir Silvanus. Ano yon, Yaya? Anong bagay ayon? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng may pag-asa. Sandali po. Ipapadala ko sa inyo ang litrato. Ilang sandali pa, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Akihiro. Binuksan nila ito. Ito ay isang litrato ng isang luma at medyo gasgas ng laruang kotse, ang paborito ni Rayo. Ngunit may isang maliit na bilog sa larawan, nakatutok sa ilalim ng laruan, at sa ilalim nito, nakasiksik sa isang maliit na siwang na sadyang ginawa, ay isang bagay na kumikinang, isang micro USB drive, ang huling pananggalang ni Dalisay. Ang huling barahan na hindi alam ng kalaban na umiiral. Ang litrato ng laruang kotse ay tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang alaala ay bumalik kay Hiraya ng malinaw. Ilang araw bago ang aksidente, sa gitna ng kanyang lumalaking pagdududa, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Ang video na yon, ang kanyang huling alas. Kailangan nating makuha yan, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang kagyat na pangangailangan. Paano? Tanong ni Akihiro. Ang mansyon ay mas mahigpit na binabantayan ngayon. Si Yaya Ginhawa, sagot ni Hiraya. Siya lang ang makakagawa nito. Sa isang maingat at kudigong pag-uusap sa telepono, ibinigay nila ang instruksyon kay Yaya Ginhawa. Kinabukasan, sa araw ng kanyang day off, nagkunwari ang matandang Yaya na dadalhin ang ilang mga lumang laruan sa isang charity. Sa loob ng isang bag ng donasyon, nakatago ang laruang kotse ni Rayo. Nagkita sila sa isang mataong simbahan, ang pinakaligtas na lugar na kanilang maiisip. Inabot ni Yaya Ginhawa ang laruan kay Hiraya. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sandali. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Hiraya ang taos-pusong pag-aalala at katapatan. Mag-ingat po kayo, Ma'am Dalisay, bulong ni Yaya. Iligtas niyo po ang mga bata. Tumango si Hiraya, isang pangakong walang salita. Pagbalik sa apartment, ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang maingat na kinukuha ang maliit na USB drive. Isinaksak ito ni Akihiro sa laptop. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang malakas na tunog sa kanilang tahimik na silid. At pagkatapos, lumabas ang video. Ang video ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng opisina ng kanyang ama. Si Gunita Di Makulangan ay nakaupo sa tapat ni Esmeralda Montenegro. Ang petsa sa sulok ng video ay isang linggo
bago namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ibinabalik ang sa akin, Esmeralda, sabi ni Gunita. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Tumawa si Esmeralda, isang tawang puno ng pangungutya. At ano ang gagawin mo? Idemanda ako? Walang maniniwala sa isang hamak na empleyado laban sa akin. Hindi mo ba naintindihan? Sabi ni Gunita. Inilabas ang isang maliit na tape recorder. Ang lahat ng pag-uusap natin, ang pag-amin mo na ikaw ang nagnakaw ng aking mga disenyo, lahat ay nakarecord. Ang mukha ni Esmeralda ay nagbago. Ang pagiging kampante ay nawala. Napalitan ng purong galit. Ano ang gusto mo? Ibalik mo ang pangalan ko. Ibalik mo ang aking intellectual property. Iyon lang, sagot ni Gunita. Sumandal si Esmeralda sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay naging malamig na parang yelo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, sabi niya. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya rito ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang banta. Bigyan mo ako ng 1 linggo. At pagkatapos noon, ang video ay natapos. Napatulalay sina Hiraya at Takehiro. Ito na, ang hindi matututulang ebidensya. Ang pag-amin mismo mula sa bibig ni Esmeralda na pinilit ng isang banta na hindi niya inaasahan. Nanalo na tayo, bulong ni Akihiro. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay hindi nagtagal. Habang nag-iisip sila ng pinakamagandang paraan para ilabas ang video, isang news alert ang lumabas sa telepono ni Hiraya. Galing ito sa isang sikat na entertainment and society news portal. Ang pamagat, Montenegro heirs to study in Switzerland indefinitely. Matriarch Esmeralda cites need for privacy and safety. Binuksan ni Hiraya ang artikulo. Nakasulat doon na sa isang eksklusibong pahayag, sinabi ni Esmeralda na dahil sa mga mapanirang akusasyon laban sa kanilang pamilya, napagdesisyonan niyang ilayo muna ang kanyang mga apo. Ang kanilang flight ay nakaschedule kinabukasan ng gabi. Pagkatapos mismo ng grand launch ng Solara Project, ang USB drive sa kamay ni Hiraya ay tila nawala ng bigat. Ano ang silbi ng ebidensya kung ang dahilan ng kanyang paglaban ay mawawala? Ito ang tunay na plano ni Esmeralda. Hindi lang sirain ang pangalan ng kanyang ama, kundi kunin din ang kanyang mga anak. Ang Solara Project launch ay isang pain, isang palabas, para ilihis ang atensyon ng lahat habang isinasakatuparan nito ang kanyang huling pinakamalupit na galaw. Ito ang kahulugan ng pagkatalo. All is lost. Sinubukan ni Hiraya. Sa sobrang desperasyon, nagmaneho siya papunta sa mansyon. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Ngunit tulad ng inaasahan, hinarang siya ng mga security guards sa gate. Mas marami sila ngayon, mas alerto. Hindi po kayo pwedeng pumasok, Ma'am Solana. Iyan po ang utos ni Mrs. Montenegro. Kailangan kong makita ang mga bata. Sigaw niya. Ngunit ang gate ay nanatiling sarado. Maya-maya, lumabas si Silvanus. Lumapit ito sa kanyang sasakyan. Ang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. Hiraya, anong ginagawa mo rito? This is not good for you, sabi nito. Ang mga anak ko, Silvanus, huwag ninyo silang ilayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang pagiging si Hiraya ay tuluyan ng gumuho. At si Dalisay, na ina ang lumabas, tinitigan siya ni Silvanus at sa isang saglit, nakita niya ang isang bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala. Ito ang pinakamabuti para sa kanila, sabi nito. Ang boses ay malamig at pinal, para mailayo sila sa mga masasamang impluensya, para magkaroon sila ng tahimik na buhay. Ako ang ina nila. Ako ang buhay nila. Hindi na, sagot ni Silvanus, at ang mga salitang yon ay tumatak sa puso ni Hiraya na parang isang mainit na bakal.
Tumalikod na ito at pumasok sa loob. Iniwan siyang mag-isa sa labas ng mga pader na minsan niyang tinawag na tahanan. Bumalik si Hiraya sa kanyang apartment, talunan at wasak. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ang isang invitation card na may gintong selyo. You are cordially invited to the grand launch of the Solara project. Tinitigan niya ito. Ang huling pag-asa, ang huling entablado. Mayroon siyang 24 na oras. Ngayong gabi, bulong niya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luhang, hindi na dumadaloy. Matatapos ang lahat. Ang Grand Ballroom ng The Montenegro Hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas, mamahaling pabango, at mga peking nga ngiti. Ito ang gabi ng pinakamalaking tagumpay ng pamilya Montenegro, ang grand launch ng Solara Project. Para sa mga bisita, ito ay isang pagdiriwang ng kapangyarihan at yaman. Ngunit para kina Hiraya at Akihiro, ito ang kanilang huling larangan ng digmaan. Pumasok si Hiraya at tulad ng dati, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ngayon, may iba sa kanyang dating. Nakasuot siya ng isang gown na kulay dugo. Isang matapang at hayagang deklarasyon. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong wala nang ikakatakot na mawala. Hindi na siya isang anino na nagmamasid. Ngayong gabi, siya ang apoy. Mula sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Akihiro. Nakasuot ito ng uniforme ng isang technical staff. May dalang ID at headset. Halos hindi siya makilala. Tumango ito ng bahagya sa kanya. Isang senyas na nasa posisyon na siya sa control room sa likod ng entablado. Ang kanilang plano ay simple ngunit delikado. Sa tamang sandali, sa kasagsagan ng talumpati ni Esmeralda, papalitan ni Akihiro ang nakasalang na AVP ng video mula sa USB drive. Isang pagkakataon lang, walang puwang para sa pagkakamali. Agad na sinalubong si Hiraya ng kanyang kaaway. Hiraya, my dear, bati ni Silvanus, pilit nang ngumingiti. I'm glad you could make it. Akala ko ay hindi ka na darating. Hindi ko ito palalampasin, sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig. Isang gabing makasaysayan, hindi ba? Tunay nga, sabi ni Silvanus, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila sinusuri nito ang bawat galaw ni Hiraya. Ramdam niyang may kakaiba sa hangin. May gusto ka bang inumin? Huwag na. Gusto kong manatiling malinaw ang isip ko, sabi ni Hiraya at tinalikuran na ito para maglakad palapit sa entablado. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang bawat pamilyar na mukha sa mga bisita, mga taong minsan niyang tinawag na kaibigan, ay tila mga multo. Sa isang sulok, nakita niya si Yaya Ginhawa, nakatayo malapit sa exit, kasama ang 2 security guard. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng panalangin. Ayon sa plano, sa oras na magsimula ang gulo, susubukan ng Yaya na ilabas ang mga bata. Sa loob ng maliit at mainit na control room, ramdam ni Akihiro ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo. Puno ang silid ng mga tunay na technician, lahat ay abala. Nagpanggap siyang nag-aayos ng ilang mga kable habang dahan-dahang isinasaksak ang isang maliit na device sa main console, isang bypass switch na magbibigay sa kanya ng control sa projector. Hoy pare, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng isa sa mga staff. Inaayos ko lang ang audio sync. Medyo off kanina sa rehearsal. Mabilis na sagot ni Akihiro, pinipilit na maging kalmado ang boses. Tumango lang ang lalaki at bumalik sa kanyang ginagawa. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Akihiro. Sa kanyang headset, naririnig niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Narinig niya ang boses ng MC, ang palakpakan, at pagkatapos, ang boses na nagpapakulo ng kanyang dugo. And now,
let us all welcome the visionary, the matriarch of Montenegro Prime Holdings, Mrs. Esmeralda Montenegro. Lumabas si Esmeralda sa entablado, sinasalubong ng malakas na palakpakan. Mukha siyang isang reyna, nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Nakatayo si Hiraya, malapit sa paanan ng entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Esmeralda. Sa tabi niya, naramdaman niyang tumayo si Silvanus. Hindi na ito umaalis sa tabi niya. Isang bantay. Ang aking ina, bulong ni Silvanus. Isang pambihirang babae, hindi ba? Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paghihintay. Nagsimula ang talumpati ni Esmeralda. Tungkol sa pangarap, tungkol sa legasiya, tungkol sa katapatan at pagsisikap. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, isang sampal sa alaala ng kanyang ama. Ang Solara Project ay hindi lamang isang gusali, deklara ni Esmeralda. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ito ay simbolo ng integridad ng pamilyang Montenegro. Ito na, ang senyales. Habang nagsasalita si Esmeralda, isang waiter ang aksidenteng nabunggo si Silvanus, natapon ang isang baso ng champagne sa mamahaling suit nito. Ito ang gawa ni Yaya Ginhawa. Binigyan niya ng tip ang waiter, isang malayong kamag-anak. Ano ba? Sigaw ni Silvanus, abala sa pagpunas sa kanyang sarili. Ang kanyang atensyon ay nawala kay Hiraya sa loob ng ilang kritikal na segundo. Ginamit ni Hiraya ang pagkakataong iyon. Tumingin siya sa direksyon ng control room. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang isang takas na hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Ang senyas. Sa control room, nakita ni Akihiro ang senyas mula sa isang maliit na monitor. Pinindot niya ang isang button sa ilalim ng console. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo, Tay. Sa entablado, kasabay ng pagtaas ng boses ni Esmeralda para sa kanyang grand finale. Isang legasiya ng katotohanan at karangalan. Biglang namatay ang malaking screen sa kanyang likuran. Ang buong ballroom ay natahimik. Napahinto si Esmeralda, lumingon sa likod, nagtataka. Ang lahat ng atensyon ay nasa blankong screen. Nakatayo si Hiraya sa ibaba ng entablado. Sa gitna ng katahimikan, nagtama ang kanilang mga mata, ang mata ng reyna at ang mata ng babaeng babawi ng korona. Isang malamig at misteryosong ngiti, peyosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Tumingin siya kay Esmeralda at pagkatapos, bahagya siyang tumango. At sa isang iglap, ang screen ay muling umilaw. Ngunit hindi na ito ang logo ng Solara Project. Ang lumabas ay ang mukha ng isang matandang lalaki sa loob ng isang opisina. Ang mukha ni Gunita Di Makulangan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakabibingi. Ang lahat ng mga matang puno ng pagtataka, pagkalito, at paparating na iskandalo ay nakatutok sa malaking screen. Maging si Esmeralda ay natigilan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala habang pinapanood niya ang sarili niyang multo mula sa nakaraan. Sa screen, nagsalita ang imahe ni Gunita Di Makulangan. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang kulog. At pagkatapos ay ang boses ni Esmeralda, arogante at walang pakundangan, inaamin ang pagnanakaw. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Ang huling mga salita sa video ay isang banta. At ngayon, sa harap ng daan-daang maimpluwensyang tao, ang banta na yon ay naging isang hatol, hindi para kay Gunita, kundi para kay Esmeralda mismo. Nagsimula ang bulungan na unti-unting lumakas at naging isang dagundong ng pag-uusap. Ang mga kamera ng media na kanina lang ay kumukuha ng larawan ng tagumpay ay nakatutok na ngayon sa nanlalaking mga mata at namumutlang mukha ni Esmeralda. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang gumalaw. Si Hiraya. Dahan-dahan
Bawat hakbang ay may bigat at kahulugan. Umakyat siya sa entablado. Hindi na niya kailangan pang magtago sa dilim. Ito na ang kanyang sandali. Kinuha niya ang mikropono mula sa natutulalang MC. Humarap siya sa mga tao, sa kumikislap na mga ilaw ng kamera at sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Magandang gabi. Simula ni Samanani ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinuputol ang lahat ng ingay. Ang napanood ninyo ay hindi lamang isang kwento ng pagnanakaw ng ideya. Ito ay isang kwento ng pagnanakaw ng buhay. Ang buhay ng isang mabuting tao, si Gunita Di Makulangan, ang aking ama. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. At ako? Pagpapatuloy niya, unti-unting inaalis ang isang panyolitong seda na nakatali sa kanyang leeg. Inilalantad ang isang mahabang peklat na halos hindi na makita, ngunit naroon bilang isang permanenteng paalala. Ako ang isa pang buhay na sinubukan nilang nakawin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silvanus na nakatayo sa ibaba ng entablado. Ang mukha ay wala ng kulay, na para bang nakakita ng isang multo. Hindi ako si Hiraya Solana, deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ako si Dalisay Di Makulangan Montenegro, ang asawang ipinapatay ninyo, ang inang inalisan ninyo ng mga anak. At bumalik ako para bawiin ang lahat. Ang pagsabog, ang mga kamera ay nagwawala. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong. Ang mga security guard ay nagsimulang gumalaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay malaya na. Si Esmeralda, sa wakas, ay natauhan. Sinungaling, baliw ang babaeng ito. Sigaw niya sa mikropono, ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Security! Ilabas ang babaeng yan! Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, isang lalaki ang umakyat sa entablado mula sa kabilang panig. Si Akihiro, tinanggal na ang kanyang uniforme at tumayo sa tabi ni Dalisay. Hindi siya nag-iisa, sabi ni Akihiro, at hindi lang yan ang ebidensya. Sa screen, lumabas ang mga dokumento ng money laundering, ang mga bank transfer, ang lahat ng katibayan ng katiwalian sa likod ng Solara Project. Ang bawat isa ay isang pako sa kabaong ng imperyo ng Montenegro. Ang lahat ng atensyon ngayon ay nabaling kay Silvanus, napapaligiran, walang matatakbuhan. Ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan, ang pagtataksil sa kanyang asawa, ang pagsunod sa kanyang ina, ang mga kasinungalingan ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Silvanus, sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ang lahat ng ito. Utos ni Esmeralda, hinahawakan ang braso ng kanyang anak. Ngunit si Silvanus ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin siya kay Dalisay. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit na kanyang idinulot. At sa wakas, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang konsensya ay gumuho. Totoo! Bulong niya. Ano? Sigaw ni Esmeralda. Totoo ang lahat. Sigaw ni Silvanus, humaharap sa mga tao. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napaluhod siya sa entablado. Ako ang nagplano ng aksidente. Sinunod ko lang si Mama. Patawarin mo ako, Dalisay. Patawarin mo ako. Ang kanyang pag-amin ang huling dagok. Ang pagtatanghal ay tapos na. Ang mga pulis, na alerto na sa posibleng gulo, ay nagsimulang pumasok sa ballroom. Habang ang mga awtoridad ay papalapit kay Esmeralda, ang reyna ay hindi sumuko ng tahimik. Hindi ninyo ako makukuha. Ako ang nagtayo ng lahat ng ito. Akin ang syudad na ito. Sigaw niya, nagpupumiglas. Ang kanyang dignidad ay nagkalamat at nawasak sa harap ng daan-daang kamera. Habang kinaladkad siya palayo, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit na nakatutok kay Dalisay.
Sa gitna ng kaguluhang iyon, dalawang maliliit na boses ang naririnig ni Dalisay na tumatawag sa kanya. Mama! Mama! Mula sa isang exit sa gilid, nakatakas mula sa kanilang mga bantay, sa tulong ni Yaya Ginhawa, tumatakbo sina Huni at Rayo. Sinalubong sila ng mga kamera, ngunit hindi nila ito pinansin. Ang tanging nakikita nila ay ang kanilang ina. Lumuhod si Dalisay. Sinalubong niya ang kanyang mga anak sa isang mahigpit na yakap na matagal niyang inasam. Ang kanilang maliliit na braso sa paligid ng kanyang leeg, ang amoy ng kanilang buhok, ang init ng kanilang mga katawan. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang hustisya. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay naglaho sa yakap na yon. Akala po namin, patay ka na, Mama. Umiiyak na, sabi ni Huni. Hindi anak, nandito na si Mama. Sagot ni Dalisay, hinahalikan ng kanilang mga ulo. Nandito na ako, at hindi na ako aalis. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at kumikislap na mga ilaw, itinaas ni Dalisay ang kanyang paningin. Sa di kalayuan, sa tabi ng exit, nakita niya si Akihiro. Nakatayo ito, hindi lumalapit, binibigyan siya ng kanyang sandali. Nakangiti ito, isang nangiti na puno ng ginhawa, paghanga, at isang pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa tingin na iyon, lahat ng hindi nila masabi ay naunawaan. Tapos na ang gabi ng paghuhukom, lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng tahimik na agos ng pang-araw-araw na buhay. Ang pangalang Montenegro, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang babala, isang kwento ng kasakiman at pagbagsak. Si Esmeralda at Silvanus ay kapwa na hatulan. Ang kanilang mga araw ay binibilang na ngayon sa loob ng isang malamig na selda. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na malapit sa dagat, malayo sa laso ng Ciudad de la Esperanza, sinisimulang buuin muli ni Dalisay ang kanyang nasirang mundo. Piraso bawat piraso. Pinili niyang gamitin muli ang kanyang tunay na pangalan. Hindi na niya kailangan pang magtago sa likod ni Hiraya. Siya si Dalisay, isang ina, isang anak, isang babaeng nakaligtas. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, nakabukas ang telebisyon sa sala. Ipinapalabas ang isang balita tungkol sa huling hatol sa kaso ng mga Montenegro. Nakita niya ang mukha ni Silvanus, mas payat at may malalim na mga mata, habang dinadala ito palayo. Nakaramdam siya ng awa, hindi galit. Kinuha niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Pinili niya ang kapayapaan. Mama, tignan niyo po! Sigaw ni Rayo mula sa hardin, hawak-hawak ang isang malaking bulaklak ng gumamela. Ang ganda naman yan, anak! Sabi ni Dalisay. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang tawa ni Huni at Rayo ang naging musika sa kanilang bagong tahanan. Unti-unti, nabubura na ang mga anino ng takot sa kanilang mga mata, napapalitan ng liwanag ng isang masayang kabataan. Si Yaya Ginhawa, na pinili niyang manatili sa kanila, ay naroon. Isang haligi ng katatagan at pagmamahal. Isang araw, dinala ni Dalisay ang mga bata sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, nag-alay sila ng mga puting bulaklak. Tay! Bulong ni Dalisay habang hinahaplos ang malamig na marmol. Malinis na po ulit ang pangalan ninyo. Sana, kung nasaan man kayo, payapa na kayo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Huni at Rayo. Ito po ang mga apo ninyo, ang mga pangarap ninyo. Ipagpapatuloy po namin. Ginamit ni Dalisay ang malaking bahagi ng perang naibalik sa kanya mula sa yaman ng Montenegro para itatag ang Gunita di Maculangan Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga bata at mahuhusay na imbentor na walang sapat na pondo. Sa araw ng paglulunsad nito, tumayo siya sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtaguyod. Ang aking ama ay naniwala.
na ang bawat ideya ay may potensyal na baguhin ang mundo, sabi niya sa kanyang talumpati. Ngayon, sa pamamagitan ng pundasyong ito, sisiguraduhin nating walang pangarap ang mamamatay dahil lang sa kawalan ng pagkakataon. Sa likod ng mga panauhin, nakatayo si Akihiro, nakangiti. Siya ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, ang kanyang sandigan, ang kanyang kapareha sa lahat ng bagay. Ang kanilang relasyon ay namukadkad ng walang pilitan, itinayo sa pundasyon ng respeto, tiwala, at mga pinagsamahang sugat. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naglakad-lakad sila ni Akihiro sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang himig ng paghilom. "Masaya ka ba, Dalisay?" tanong ni Akihiro, hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin si Dalisay sa malawak na karagatan, sa sinag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. "Oo," sagot niya. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, oo, payapa ako. Humarap siya kay Akihiro. "Salamat sa lahat, Aki. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Pareho lang tayo, Dalisay. Tinulungan din natin ang isa't isa na ayusin ang ating mga sarili," sabi nito. Tinitigan siya ni Akihiro, ang kanyang mga mata ay pununo ng isang emosyon na matagal na nilang hindi pinangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. "Mahal kita, Dalisay," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kasing sinsero ng ihip ng hangin. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mata ni Dalisay. "Mahal din kita, Aki." At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbahagi sila ng isang halik. Hindi isang halik ng pamamaalam o desperasyon, kundi isang halik ng isang bagong simula. Kinabukasan, ang apat na sila, si Dalisay, Akihiro, Huni at Rayo, ay magkakasamang naglalaro sa dalampasigan. Nagtatayo sila ng isang kastilyong buhangin, tumatawa habang hinahampas ito ng maliliit na alon. Pinanood ni Dalisay si Akihiro habang tinuturuan nito si Rayo kung paano gumawa ng tore, at si Huni na naglalagay ng mga kabibe sa paligid. Ito na pala. Ito na ang pinakamatamis na paghihiganti. Hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagbuo ng sarili niyang kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita ang kanyang pamilya na muling buo at masaya. Hindi na mahalaga ang nakaraan, bulong ni Dalisay sa hangin, habang ang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang magpinta ng kulay ginto sa kalangitan. Ang mahalaga ay ang ngayon, at ang bukas na haharapin namin ng magkakasama. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay. Isang paalala na sa kabila ng pinakamatinding kadiliman, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagganti, kundi ang kakayahang muling magmahal at magtiwala. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.